Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong pinakambagong update patungkol dito kay Kuya Tony. At ito nga po guys, may magandang balita tayo patungkol dito kay Kuya Tony. Dahil itong si Kuya Tony nga po ay may sweldo na po ngayon kay Laka Business. At ang magandang balita pong yan ay mismong si Mrs. Ka-Business ang naghayag sa kanilang isang vlog. Sinabi nga po dito ni Mrs. Ka-Business na simula ngayon ay magkakaroon na ng sahod o sweldo itong si Kuya Tony. Kung napanood nyo nga po, itong nakaraang vlog lang nitong sila Ka-Business na kung saan ay nagsabi daw itong si Kuya Tony na gusto niyang mag-video call dito sa kanyang pamilya sa Bicol. Ay kagad naman pinagbigyan nitong sila Ka-Business. Kaya lang, ay dahil nga sa brownout doon sa Bicol, ay hindi sila nakapag-video call doon. Kaya ang ginawa na lang ni Mrs. Ka-Business ay tinawagan na lang yung number nitong kapatid ni Kuya Tony na si Ate Annabel para makausap nila ito si Kuya Tony. At dito nga po, na makontak na nila itong si Ate Annabel, ay binanggit ni Mrs. Ka-Business na itong si Kuya Tony nga daw po ay simula ng araw na yon ay bibigyan na nila ng sweldo. Dahil napansin daw nila dito kay Kuya Tony na lagi itong nag-aalala doon sa kanyang pamilya sa Bicol. Kaya daw ito ay laging nagsasabi na gusto na niyang umuwi. Kung matatandaan natin guys, nung una makita ito nila Ka-Business, itong si Kuya Tony, ay nung tanungin nila ito na kung pasaan ba ito, kung may pupuntahan ba siya dito sa Maynila, ay ang binanggit nito si Kuya Tony ay pupunta siya doon sa kanyang isang tiyahin na nandun nga daw po sa Pampanga para maghanap daw siya ng trabaho. At dito ay napagtanto nila Ka-Business na kaya umalis itong si Kuya Tony doon sa kanila sa Bicol ay para makatulong siya sa kanyang pamilya. At ito din yung nakikita nilang dahilan kung bakit ba laging gusto nito si Kuya Tony na umuwi papuntang Bicol. At marahil kaya iniipon niya yung mga perang ibinibigay sa kanya ng mga taong naawa sa kanya ay para ibigay niya doon sa kanyang pamilya. Dahil ramdam niya yung hirap ng buhay ng kanyang pamilya. Alam niyo guys, ito yung nakakatuwa dito kay Kuya Tony.
Ito yung sobrang nakakatuwa dito kay Kuya Tony. Dahil sa kabila ng kanyang kalagayan, sa kabila ng meron siya pinagdadaan ng depresyon, ay hindi nawawala sa isip niya yung hangarin niya na makatulong siya sa kanyang pamilya. Kumbaga, kahit ganito yung kalagayan niya, makikita natin yung pagiging responsable niyang anak. Na kahit nga dumaraan siya sa ganitong pagsubok ng kanyang buhay, kahit na nga siya'y inabuso ng kanyang mga barkada at humanto nga sa pagiging ganito si Kuya Tony ngayon, pero hindi niya nalilimutan, hindi nawawala sa isip niya yung responsibilidad niya sa kanyang mga magulang. Kaya naman para mapanatag na ito si Kuya Tony, para mabawasan yung kanyang pag-aalala doon sa kanyang pamilyang naiwan doon sa Bicol, ay ang ginawa nga nila ka-business ay pinagdesisyonan nila na bigyan ng sweldo itong si Kuya Tony. At ang magiging sweldo nito ay ipapadala nila ka-business doon sa mga magulang nito si Kuya Tony. Dahil yung nanay ni Kuya Tony ay kinakailangan din ng suporta. Suportang financial, guys. Dahil ang itong nanay nga ni Kuya Tony na ito ay meron ding dinadalang depresyon. Kumbaga, wala din ito sa sarili niyang katinuan. At ang tatay na lang ni Kuya Tony naghahanap buhay sa kanila. Dahil ang mga kapatid naman ni Kuya Tony ay may kanya-kanya na rin pamilya. Kaya ito magiging sweldo nito si Kuya Tony dito kay Laka Business ay napakalaking tulong din ito para doon sa mga magulang ni Kuya Tony. Dahil alam naman natin, guys, kung ano talaga yung sitwasyon doon ng pamilya nito si Kuya Tony o ng mga magulang nito si Kuya Tony. Kaya napakaganda ng naisip na ito ni ka-business eh. Kumbaga, habang tinutulungan nila itong si Kuya Tony na gumaling, habang ito'y nandito sa kanilang bahay, ay mabibigyan din nila ng tulong yung mga magulang ni Kuya Tony na nandun sa probinsya. Hindi nga lang natin alam, guys, ay kung magkano ang ipapasweldo nito si ka-business dito kay Kuya Tony. Dahil kung tutuusin naman, ay wala din naman trabaho dito si Kuya Tony. At ito nga ay ipinapagamot nito sila ka-business. Kumbaga, yung sweldong yun ay bilang tulong na rin nila ka-business sa pamilya nga po o sa mga magulang nito si Kuya Tony. At ikinecare off na nga lang po yun bilang sahod nito si Kuya Tony para ito si Kuya Tony naman ay maisip niya na nakakatulong siya sa kanyang pamilya habang nandito nga siya sa Maynila. Kumbaga maramdaman niya na meron siyang pakinabang para sa kanyang pamilya. At para sa akin, itong ginawa nila ka-business na ito na iparamdam nila kay Kuya Tony na siya ay makakatulong na sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang sahod ay magiging malaking tulong ito sa tuloy-tuloy na paggaling nito si Kuya Tony para sa mabilis na improvement o development nito si Kuya Tony. At ang isa pa, guys, ang isa pa nakakatuwa dito kay Kuya Tony ay yung sinabi ni Ate Vera na napansin nga daw niya dito kay Kuya Tony na pag gusto nitong kumain, may nakita siyang tinapay o kung ano man pagkain sa kusina, ay hindi agad ito kumukuha kahit gusto nitong kumain. Ang ginagawa daw nito si Kuya Tony bago ito kumuha ng pagkain ay nagsasabi muna ito kay Ate Vera. At tinatanong nga daw nito si Ate Vera kung pwede siyang kumain nun. Kung halimbawa tinapay yung nakita niya doon. At saka lang daw kukuha ito si Kuya Tony ng tinutukoy niyang pagkain pag sinabi ni Ate Vera na pwede naman. Kumbaga, makikita natin dito na may disiplina itong si Kuya Tony sa sarili niya. At masasalmi natin dito kung gaano kaganda
yung pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Dahil itong disiplina sa sarili ay nahuhubog yan sa tamang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang. Kaya sabi ko nga, dito mo masasalamin kung gaano kabuting pamilya ang pinanggalingan nitong si Kuya Tony. Bagamat naghihirap sila sa buhay, ay napakayaman naman nila sa dignidad. Kaya saludo ako, sobrang saludo ako sa mga magulang nitong si Kuya Tony. Dahil napalaki nila ng ganito si Kuya Tony. Bukod nga sa may disiplina sa sarili, ay napaka-responsabling anak. Dahil sa kabila nga ng kanyang kalagayan, ay ang iniisip niya ay yung kapakanan ng kanyang mga magulang na nando sa Bicol. Alam nyo guys, sa mga nakapanood ng video na yon, lalong-lalo na doon sa mga magulang na nakapanood ng video ni Kuya Tony yon, alam ko lahat kayo, mapapasana all na lang na sana ang lahat ng anak ay may ganitong katangian kay Kuya Tony. Na kahit nga may matinding pinagdadaanan at alam naman natin na hindi stable yung kanyang kaisipan. Pero ang iniisip pa rin niya yung kapakanan ng kanyang mga magulang. Sabi ko nga habang pinapanood ko itong vlog ni Ka-Business na ito, sabi ko nga may kapansanan pa yan. Paano pa? Pag ay tuluyan ng gumaling. Pag ay tuluyan ng nakarecover. Ay di mas lalo na yan. Ng pagtulong sa kanyang pamilya o kanyang mga magulang. Ang unang-una niyang gagawin. Kaya bagamat nagkaganyan si Kuya Tony, bagamat dumaan siya sa ganyang pagsubok, ay masasabi nating napakaswerte ng kanyang mga magulang sa kanya. Dahil napakabait na bata eh. Napaka-responsabling tao. Kaya hindi nakakapagtaka eh na sobra siyang mahal na mahal din ng kanyang pamilya, lalo na nga ng kanyang ina. Na itong ang kanyang ina ay kahit may pinagdadaanan din o may diferensya din sa pag-iisip, ay ang lagi daw nitong hanap ay itong si Kuya Tony. Eh paano nga ba namang hindi niya hahanapin ang isang ganito kabait na anak? Ay mga suwail na anak nga nahanap ng mga magulang pag nawawala. Ay di lalo na itong ganitong katulad ni Kuya Tony, kabait at karesponsable. Kaya napakagandang halimbawa din itong si Kuya Tony doon sa mga kabataang yan, nandyan, nakatambay. Umaasa lang sa mga magulang na kalalaki na, kalalakas ng katawan, pero palamunin pa rin. Lagi nakasandal sa magulang. Samantalang ito si Kuya Tony, ganito na nga yung kalagayan, pero nag-iisip pa rin kung paano siya makakatulong sa kanyang pamilya. Kaya sa mga kabataan dyan, na malalaki ang katawan, malalakas ang katawan, napatambay-tambay lang at nakakaasa sa mga magulang, ay ito po yung gaya ninyo. Itong si Kuya Tony. Na kung si Kuya Tony nga, na may ganitong pinagdadaanan ay nag-iisip na makatulong sa kanilang mga magulang, ay kayo pa ba naman na mga normal at malalakas ang katawan ang hindi mag-isip na makatulong kayo sa inyong mga magulang? Napakasarap kaya tumulong sa magulang. Lalo na nga't nakikita mo yung appreciation nila doon sa ginagawa mong tulong sa kanila. Napakasarap nun guys. Napakasarap nun sa pakiramdam. At lagi din natin tatandaan guys, na tayo bilang mga anak ay may mga responsibilidad tayo sa ating mga magulang na kailangan nating gampanan. Lalo na nga kung ating mga magulang ay matatanda na rin at halos wala na rin kakayanan na maghanap buhay. Yun guys, paano po, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito.
At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shout out po sa inyo. At walang sawa po ako magpapasalamat sa inyo, ma'am, sa wala nyo din pong sawa na pagsuporta po sa akin. Maraming salamat po. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Thank you din po sa inyo, ma'am, sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa akin. At shout out din po dito kay Ma'am MK Inday Okray. At ganon din po sa aking mga kasamahang reaktor na sila Ma'am Fleurs Channel, Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, Alminda Mix Vlog, Analisa Reality Vlog, at Kamix Vlog. Ayun po, shoutout po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.